Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Panibagong sanlinggo na naman mga kaibigan ng paggawa. Masayang araw, puno ng pag-asang araw ng Lunes. Ang amin pong pagbati sa inyo. Tayo po ay babalik sa trabaho. Magpasalamat tayo na meron po tayong mga pinagkakakitaan. Ang iba ay gustong-gustong magkatrabaho pero hindi pa po sila nakakasumpong. Kaya tayo po ay mapalad kung tayo po ay may mga pinagkikitaan, may mga source of income. Maaaring meron po kayong mga proyektong ginagawa, nasimulan, pero nahihirapang tapusin sa trabaho o maging sa atin pong mga tahanan o maging sa atin pong mga sarili. Yung mga pangarap natin para sa sarili nating talagang sinisikap na maabot. Ang sabi, it is always too soon to quit. Lagi daw parang early lagi yung mag-quit. In other words po, kung tayo ay napapagod, tayo ay nahihirapan, hindi pagpigil ang ating solusyon o pag-give up ang ating solusyon. Maaring magpahinga muna tayo panandalian para magkaroon ulit tayo ng lakas, magkaroon ulit tayo ng drive, ng inspirasyon na magpatuloy, pero hindi po natin i-give up na lang yung atin pong mga pinagpapagala ng atin pong mga proyekto at mga panukala. So, it is always too soon to quit. Naalala ko tuloy yung tula. Sabi, when things go wrong, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to cry, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Ako po ang inyong kaibigan, Melo Anadem Ong, dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Kayo ay inaanyayahan namin na kami ay samahan sa araw-araw. Tayo po ay nag-aaral paano natin mas gagawing kapaki-pakinabang ang ating buhay, mas maging maayos ang takbo ng ating pong pananalapi ang tinatalakay natin sa loob ng buwan ng Mayo. Ganun din po paano tayo magkakaroon ng mas lumalago at mas maigting na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang layunin ng ating programa na sa araw-araw naming pagpapahayag, nabibigyan kayo ng pag-asa sa buhay na to na tanging masusumpungan kay Hesukristo. Tayo po ay patuloy rin mga kaibigan sa pamimigay ng mga aklat, aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap, makipag-ugnayan lang sa amin, tumawag or mag-text sa 0917-174-2777. We're just a text, a call away, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number, kung kayo naman ay nasa ibang bansa, ito ang inyong maaaring tawagan ng libre, 1-800-132-20196. Maaari rin kayong mag-iwan ng mensahe, komento sa atin pong mga social media pages, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang atin naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Paki-like po at paki-subscribe. Sa pagpapatuloy po ng ating topic, ay tungkol pa rin sa pagmamahal sa trabaho ang atin pong pinag-uusapan. Muli, ibigay natin ang panahon kay Ate Vigi. Isa na naman pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga nakikinig naming mga kaibigan, mga
kapwa mga Pilipino, syempre. At sana po sa araw na ito ay patuloy nating subaybayan ang aming mga ibinabahagi na mag-aakay sa atin upang tayo mabuhay ng payapa, ng may kaligayahan at puno ng pagpapala. Unang-una ay binabati ko ang aking mga kapitbahay dito sa NPUC compound, ang mga nakikinig ng palatuntunan ito. Yan si Sir Ray, ang mag-asang si Sir Ray at si Ma'am Norlene. Magandang araw po sa inyong lahat at sana'y habang kayo'y nag-exercise, kung ano man ang inyong ginagawa, ay patuloy kayong makinig ng ating programa. Patuloy kayong binabati ang aking mga kababayan sa Quezon, sa Chaong at ang aking mga kadistrito sa Central Quezon 2 na mga nakikinig dyan sa Sariaya, sa Lutukan, sa Candelaria o sa panig ng Central Quezon 2 at sa buong South Central Luzon Conference. Ngayon po ay ang ating tatalakayin ay pagpapatuloy kung paano tayo mawiwili sa ating trabaho at ito'y mamahalin natin at nang tayo hindi nai-stress. Sa pagpapatuloy ng aking pong dinidiscuss ay kung paano natin mamamanage ang kritik o pamumuna. Hindi ba? Sinasabi ko doon na kapag nakatanggap ng puna ay anong gagawin? Pause, smile, and thank and learn. Nandun na po tayo sa learn. Kahapon po ay marami na tayong na-discuss kung ano ang ating mga natututunan. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin. Ang sabi po dito ay we can learn to be helpful and constructive. Sa ating pamumuna, kung tayo ang mamumuna, ay sikapin natin na tayo ay may maitutulong sa ating pagpuna o yung ating pinupuna ay mai-improve. Ang sabi po ni Frank A. Clark, criticism, like rain, should be gentle enough to nourish a man's growth without destroying his roots. Yan. So, ang ating pagpuna ay parang ulan na ito ay magno-nourish doon sa tao. Ito ay gentle ang pagsasabi natin kung tayo ay mamumuna. Ang sabi pa ni Mary Kay Ash, sandwich every bit of criticism between two thick layers of praise. Yan. Kung tayo ay mamumuna, ating gawing parang sandwich. Yung ating pagpuna ay sabihin muna natin ay yung pagpuri, tapos yung puna, tapos pagpuri uli. Paano yun? Halimbawa, ang ganda ng performance mo, pero medyo i-improve mo pa yung pagsasalita mo na hindi ka ganito at ganyan. Pero okay na, malaki ng improvement mo kaysa dati, di ba? Meron kang suggestion, pero meron mo ng pag-praise o pagpuri sa magandang ginawa. Yan. It is important to be understanding and sympathetic. Napakahalaga po na maging maunawain at mahabagin dun sa ating pupunahin. Never criticize a man until you've walked a mile in his moccasins. Native American proverb. Wag kang pupuna kung hindi mo naman nararanasan yung kanyang nararanasan. Kumbaga may sinasabi tayong hindi mo naiisuot yung kanyang sapatos o wala ka doon sa sitwasyon nung iyong pinupuna. So iwasan natin yung basta tayo mamuna. He has a right to criticize who has a heart to help. Sabi po ni Abraham Lincoln, yung may karapatang mamuna ay yung merong pusong tumulong. Yan. Mayroong mga tao na puna lang ng puna, pero wala namang naitutulong. Diba? Nakakalungkot na mayroong ganun tao, pero may mga tao na pinupuna ka pero mayroon na itutulong sa iyo. O ganito, medyo yung damit mo ay hindi ata angkop sa sa iyong isusuot na okasyon. Pahihiramin kita o kaya bibigyan kita, di ba? Yan mga ganang magandang pagpuna. Sunod po ay we can learn to encourage people
Encourage is better than criticism. Sa halip na tayo muna, tayo ay mang-encourage, magpalakas ng loob. Meron din po ditong magandang sinasabi si William Arthur Ward. Ang sabi po dito, "Flatter me and I may not believe you. Criticize me and I may not like you. Ignore me and I may not forgive you. Encourage me and I will not forget you. Love me and I may be forced to love you." Sa Tagalog po, yan, atin pong namnamin. Purihin mo ako, pero baka hindi ako maniwala sa iyo. Pulaan mo ako, pero baka hindi ko magustuhan. Hindi kita magustuhan. Huwag mo akong pansinin, baka hindi kita mapatawad. Diba? Pag nagkakamali ka tapos hindi ka pa pinapansin, mali ka na pala. So hanggang sa mapahama ka. So hindi daw mapapatawad. Palakasin mo ang aking loob. Hindi kita malilimutan. Mahalin mo ako at baka mapilitan kitang mahalin. Yan. Napakaganda. Ano po? So magpalakas tayo ng loob sa halip na tayo ay magpa-down. Isa pa, we can learn to cultivate pleasant spirit inside us and towards others. Matututo tayong linangin yung mabuting espiritu sa ating sarili, sa ating puso. Maging mabait tayo sa ating kapwa, sa ating mga taong nakapaligid sa atin, sa ating kasama sa trabaho, sa kapitbahay. Yan. Better to light a candle than to curse the darkness. Mabuti pong magsindi ng kandila kaysa sumpain ang kadiliman. Ibig sabihin, tingnan natin yung magagandang bagay kaysa ang titingnan natin ay yung mga pangit, yung mga madidilim, yung mga hindi magandang bagay sa ating kapwa. Alam niyo po ang sabi ni Wayne Dyer, "When you judge another, you do not define them. You define yourself." Ayan. Kapag ikaw ay nanghusga sa iyong kapwa o meron kang puna na sinabi sa iyong kapwa, hindi yung kapwa mo, hindi yung pinagsabihan mo ang makikilala o mapapansin, kundi ipakikilala mo kung ano ka, kung anong klase ng tao ka, di ba? So, maging maingat tayo. And we can learn to become closer to God. Kapag tayo ay napupuna, matututo tayong lumapit ng mas malapit sa Diyos. Tayo ay makikipag-usap sa Kanya tungkol sa nangyayari. Kapag tayo pinupuna, di ba, sama ng loob mo, parang nasaktan ka, tatanungin mo ang Panginoon, "Panginoon, ito ba ay tama ba yung sinabi sa akin?" Matututo kang kausapin ng Panginoon kasi ang una mo talagang lalapitan ay ang Diyos. Kasi hindi mo alam yung mga pinagsabihan mo, baka mamaya ipahama ka din. Kaya talagang matututo tayong lumapit sa Diyos. Alam niyo po, ang Diyos lang ang nakakakita ng tunay na liwanag na nangyayari sa atin. Only God sees every matter in true light. Only God understands the problem, you and your situation. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng iyong sitwasyon, kung ano ang nangyayari sa iyo, kung ano yung problema mo. Only God knows true motivation of you and the critic. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung motibo mo doon sa ginawa mo at yung mga critic. Yung motibo ng critic. Let's say, namigay ka sa mga nangangailangan, pagkatapos masasabihan ka mo, kaya yan ay namigay ganito at ganyan, gusto lang niyang sumikat, gusto lang niya ang mapuri, kaya yan ay gumagawa ng magagandang bagay. So, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng laman ng iyong puso
bakit mo ginagawa ang isang bagay. At yun ding, ang Diyos din ang nakakaalam dun sa laman ng puso ng mga kritikong ito. Only God knows why He allowed this to happen. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit hinahayaan niyang mangyari yung mga bagay na yun. And besides, God is always working on our character. Tandaan po natin, ang Diyos ay gumagawa sa ating karakter, sa ating ugali. Kaya isipin natin na yung mga nangyayari sa atin ay ito po ay nakakatulong upang i-polish ang ating ugali. Na tayo ay maging dalisay, maging mabuting tao. At ang sabi pa dito, if you are going through hell, keep going, ang sabi ni Winston Churchill. Kung tayo man ay may nararanasan na kahirapan o parang impyerno, mga pagpuna sa atin, keep going, magpatuloy tayo. Diba? Huwag tayong titigil sa ating mga ginagawa, sa ating mga layunin sa buhay, magpatuloy. A successful person is one who can lay a firm foundation with the bricks that others threw at him or her. Ang sabi po ni David Brinkley. Ang isa daw pong tagumpay na tao ay yung ang nagtatayo ng matibay na pundasyon na ang gamit ay yung mga bato na ibinabato sa kanya. Yan. Magiging matibay ang ating pundasyon, ang ating prinsipyo gamit yung mga bato o yung mga punang ating tinatanggap. Yun po ang ating isipin. Kaya ito po ay challenge sa atin na kapag tayo nakakatanggap ng puna, ito ay magpapaunlad ng ating karakter at mas magiging matatag tayo anuman ang ating suungin paghihirap sa buhay. Makakalaban tayo sa ating trabaho, sa ating paligid, anuman ang ating ginagawa. Ito ang magpapatibay sa atin. Mga kaibigan, sana po ay muli kayong natuto sa kaunti kong ibinahagi at ito'y maging instrumento upang sa inyong trabaho, anuman pagsubok ang inyong maranasan, kayo mananatiling matatag at nakasandig sa ating Panginoon. Yun lamang po at magandang araw pong muli sa inyong lahat. Maraming salamat, Ate Vici. Ako po ay naniniwala na ang mga tao na inilagay ng Panginoon sa atin pong kapaligiran, yan ay tumutulong sa ating character development, na tayo ay mas mapolish ang mga ugali. Maaring sa kanilang mga pamumuna, minsan iniisip natin, wala namang naitulong, putak ng putak, puna ng puna, nakakagalit. Ano po, tinuturuan tayo niyan, na tayo po ay magpasensya, mas maging maunawain, yung alamin natin kung saan ba ang kanila pong pinanggagalingan. So ito po ay mga polishing ng ating ugali sapagkat sabi nga, God is not done in us yet. Hindi pa tapos. We are a work in progress. So it's either matututo tayo mula sa mga karanasan o lalo tayo ay bibigay dahil dito sa mga hindi magagandang karanasan natin o pagtrato sa atin pong workplaces or ng ating pong mga katrabaho. So kung nakaka-encounter po tayo ng mga ganito, isipin natin na dinidevelop, utay-utay itong nagiging bahagi ng pag-develop ng aking ugali. Ayan. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa atin pong naging discussion ngayon, kung kayo po ay nagnanais naman na makatanggap ng mga aklat aralin sa Biblia na atin pong patuloy na ipinamimigay, makipag-ugnayan lang kayo sa amin, tumawag or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Tayo po is also on socials, our Facebook page AWR Luzon, Philippines, at ang atin namang YouTube channel Adventist World Radio
Radio North Philippines. Kung nagnanais naman kayo ng readily available, downloadable na Bible Study Guide for kids and adults, feel free to visit bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging ito, pakinggan po natin ang mensahe ng makalangit na awitin. Maraming salamat po. Purihin natin ang Panginoon sa mensahe ng awitin. Nakakatuwa yung mga ganito pong musika na kapag aangat ng ating isipan sa makalangit na mga simulain. At sana po ay mapuno ang ating mga isipan noong mga bagay na may eternal value. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan at tinatalakay natin ang mga kalalakihan sa bagong tipan, mga Bible characters in the New Testament. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay karugtong ng kahapon. So tungkol pa rin kay John. Ang pamagat, John, the witness of love. So talagang tungkol sa pag-ibig, itong si Juan. Muli po, ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy.
Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon at bibigyan din natin ng pansin ngayon ang isa sa alagad ng ating Panginoon, walang iba kundi si John the Beloved. Meron tayong 4 na gospel sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan. Bawat isa ay iba't iba ang kanilang pagkapakilala sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Una, ang ebanghelyo ayon kay Levi Matthew. Kanyang pinapakilala ang ating Panginoon bilang isang hari, a king. At sapagkat siya ay isang hari, siya ngayon ay merong kingdom. Kaya palaging binabanggit, the kingdom of God, the kingdom of God. Ang ebanghelyo na sulat naman ni John Mark, kanyang pinapakilala ang ating Panginoon na bilang isang servant, isang alipin. Kaya nga, tangi lamang 4 na mga kapitulo sa aklat na ito ang hindi nagpapasimula sa salitang at. Sapagkat kung ikay gumagawa ng iyong sulat at nais mong ipagpatuloy ang iyong pangungusap ngayon o ang iyong sentence, ikaw ay gagamit ng kama at saka iyong gagamitin ang salitang at. At wala kang mababasang virgin birth tungkol sa ating Panginoon sa gospel na sulat ni John Mark, sapagkat ang isang servant ay wala siyang karangalan. At siya'y patuloy sa kanyang paggawa. Sa gospel naman na sulat ni San Lucas, siya'y nagtanong-tanong at sa ganong paraan ay nalaman niya ang gospel ng ating Panginoon. At dito kanyang pinapakilala ang ating Panginoon bilang isang tao. Narito ang human compassion ng ating Panginoon, yung kanyang pakikitungo sa mga taong publikano, ang tingin ng lipunan ay mga taong makasalanan. Subalit sa gospel na sulat ni John the Beloved, kanyang pinapakilala ang ating Panginoon ay isang Diyos. I and my Father are one ang wika. At kanyang pinasimulan yung Kapitulo 1, versikulo 1 ng ganitong salita. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yung salitang in the beginning ng pasimula, ito yung pambungad din sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Sapagkat ang Diyos ay kasama o si Kristo ay kasama sa paglikha ng tao. Sapagkat ang wika, in the image of God, ang tao ay nilikha ng Diyos. Pare sigurong sabihin ninyo, di dalawa ang Diyos. Kaibigan, iisa ang Diyos, pero binubuo ng 3 persona ayon sa Biblia. At ang wika pa sa Kapitulo 1, versikulo 14, at naging tao ang salita at tumhang kasama natin at nakita natin ang kanyang kalwalhatiang gaya ng nasatanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya nga nagkatawan tao. Kaya yung sinasabi sa Matandang Tipan, ang Diyos ay hindi tao sapagkat hindi pa nagkatawan tao ang ating Panginoong Hesus. At dito pinapakilala sa atin na siya ay nagkatawan tao. At ayon pa sa 18 ng Kapitulo 1 ng San Juan, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Hindi nakikilala yung Ama. Ang anak ang nagpakilala sa Ama. At gayon din, ang Banal na Espiritu ang siyang nagpapakilala
sa ginawang ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga maliwanag sa ating Biblia, si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. At meron pa ngang sinasabi dito sa aklat ng San Juan pa rin, Kapitulo 8, versikulo 56 hanggang 59. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw, nakita niya ito at siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Kaya ang sabi, bago si Abraham, ako na nga. Ako nga ang sabi. Kaya yung nagpakilalang ako, yung sinasabi sa Old Testament, sa sulat ni Santo Moises, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, merong pre-existence ang ating Panginoon, na bago siya nagkatawan tao, nariyan na ang ating Panginoon Jesus na siya ay Diyos na nagkatawan tao. Ang sabi pa nga sa ating Biblia sa aklat ng San Juan pa rin, Kapitulo 17, versikulo 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kalwalhatiang aking tinaglay sa harap mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Kaya bago nagkaroon ng sanlibutan, nandun na yung ating Panginoon. At sa aklat naman, nasulat din ni John sa kanyang pastoral letter, dito sa Kapitulo 5, versikulo 20, ganito ang binabanggit sa atin. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag na sinasabi ng ating Biblia, maging ang Ama, sinabi niya, ito ang tunay na Diyos. At meron pang nagpapakilala o ipinapakita sa Biblia ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa Apokalipsis 4:8, at ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, Banal, Banal, Banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Sino yun? Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Sino bang darating? Hindi naman nagsabi ang anak, ang Ama ay darating. Ang nagsabi, ang ating Panginoong Hesus, ang nagsabing siya ay darating. Kaibigan, ang presentation ng ating Biblia, ang ating Panginoon, Diyos na nagkatawan tao, na ang wika ni John sa kanyang pagsulat sa aklat ng 1 Juan, kanyang pinapakilala na tunay at totoo ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga sa San Juan 1:1 ng 1 Juan, 1 John 1:1, ang wika, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Walang iba kundi ang tinutukoy ang ating Panginoong Hesus. Versikulo 2, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. 3. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita, narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At sa tunay na ang aming
pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga, ang pinapatunayan ngayon ni John na bilang alagad ng ating Panginoon, at si John na ito, samantalang ang ating Panginoon ay naglalakad sa tabi ng dagat, nakita si John at saka ang kanyang kapatid na si Santiago na mga anak ni Zebedeo, nangingisda sila, at nung tawagin ng ating Panginoon sila, kanilang iniwan ang kanilang ama at ang kanilang bangka at sila'y sumama sa ating Panginoon, sapagkat tinawagan sila ng ating Panginoon. At ang wika pa sa versikulo 5, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya na sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at ang Kanya'y walang anumang kadiliman. Kanyang pinapakilala yung contrast na yung liwanag na iyon walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang sino man nagsasabing nasa liwanag siya pero napupuot siya sa kanyang kapwa, siya ang wika ay nasa kadiliman. Kaya ang sabi sa 6, kung sinasabi natin na tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit, kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesucristo na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin ang wika, tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Subalit, ang wika nga sa versikulo 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, itong pag-ibig ng ating Diyos na nahayag, nakita at naranasan ni John, the beloved, ito ngayon ang kanyang pinapahayag sa kanyang pagsulat. Kaya nga si John ay witness sa pag-ibig ng Diyos. Tangi lamang sa gospel na sulat ni John ang nagsasabi ng ganito, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakatulad ng aking binanggit noon na sulat ni Ellen G. White, ang sabi, para bagang ang kanyang pluma ay tinubog sa tinta ng pag-ibig, sapagkat mahigit na 30 beses na kanyang binabanggit ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung salitang for God so loved the world, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya noong ngayong si John ay sumusulat sa kanyang pastoral letter, ayon sa 1 John, na bilang witness o nagpapatotoo tungkol sa pag-ibig ng ating Diyos, ang wika niya, sapagkat kanyang naranasan kung papaano siya inibig ng Diyos, kung papaano nakitungo ang ating Panginoon sa Kanya, ay meron siyang karanasan. Kaya nga, yung kanyang karanasan na yon, ang kanya ngayong pinapahayag bilang witness sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa 3:1, ating simulan sa 1 at 2, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo matawag na mga anak ng Diyos, at tayo gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Kaya nga ang sabi niya, masdan ninyo, tingnan ninyo. Ang wika sa English, behold what manner of God. Para bagang hindi kayang tarukin ng pag-iisip ng tao at ilarawan gaano tayo kamahal ng Diyos, sapagkat kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. At ang pag-ibig ng ating Diyos, ito ay naglarawan din sa isang parable ng prodigal son.
na bagamat ang anak ay nagpakalayo, bagamat ang anak ang ayaw yung aral ng kanyang ama, at hiningi yung kanyang mana, at kanyang nilustay, nagpakalayo-layo siya, at nung ngayong kanyang naisip na yung kanyang ama ay may mga alipin na kumakain ng masarap, samantalang siya ang kanyang pagkain ay pagkain ng baboy, nakapag-isip-isip siya ngayon na siya'y babalik sa kanyang ama, hindi upang anak, maging tunay pang anak, kundi pa naman isang alipin. Basta makakain siya. Subalit ang kanyang ama, araw-araw nakatingin sa malayo, baka ang kanyang anak makapag-isip-isip at babalik. At bagamat medyo malabo na yung mata ng ama, subalit yung kanyang pag-ibig ay hindi lumabo. Malayo pa natanaw na yung kanyang anak. Kaibigan, sa ganong klasing pag-ibig ng Diyos ay nilarawan ngayon ng ating Biblia. Kaya nasabi ni John, narito, "Oh, behold what manner of love of God to us." Ang sabi nga sa Tagalog, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Na noong yung prodigal son na yon ay papalapit sa kanyang ama. Kaibigan, nung sila ngayon nagtagpo, niyakap ng ama ang anak. At pagkatapos ngayon, hinalikan. At nagkaroon ng piyesta, sapagat ang sabi, ang aking anak ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay at siya ay nagbalik sa aking tahanan. Kaibigan, yung ganong klaseng pag-ibig, hindi kayang ilarawan ng lingkod ng Diyos. Subalit, kanyang pinapahayag yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ang sabi, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, gaano man karaming kasalanan, gaano mang kabigat na kasalanan ang nagawa natin, ang wika nga ng ating Biblia, kung tayo ay lumalapit sa ating Diyos. Ang wika, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan, at hindi lamang yun ang kanyang gagawin, ang wika, at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, hindi na inaalala pa ng Diyos yung ating nagawang mali. Merong magkaibigan, ang sabi ng isa, "Pare, alam mo ba kagabi si Mari mo nag-historical?" Para hindi historical, pare, hysterical. At ang sabi niya, "Pare, historical." Bakit? Kasi yung nangyari nung maraming taon na ang nakalipas, sapagkat nagalit si kumari mo, ay ngayon ay muli niya ngayong sinasabi. Yun ang sinasabing historical. Kaibigan, pero ang Diyos, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, gaano man kalaki at karami ang ating nagawang kasalanan, tapat at banal ang ating Diyos, na tayo ay pinapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang sabi pa sa versikulo 2 ng kapitulo 3 na 1 John, "Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya." Kaibigan, yung salitang mga minamahal, sa makatuwid, si John ngayon ay kanyang tinuturing na ang mga mananampalataya, sapagkat siya matanda sa atin, ay tayo ay mga kapatid o mga anak tayo. Kaya ang sabi, kanyang pinapahayag din na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga, nakita natin ngayon
kung papaano tayo minahal ng Diyos. At kapag tayo ay lumalayo sa Kanya, nalulungkot siya. Pero nais ng Diyos na tayo ay muling manumbalik sa Kanya. Kaya nga, Kanyang pinangako ang Banal na Espiritu, ang mga aliw. Pinapaalala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Pinapaalala sa atin na si Kristo ay namatay sa krus alang-alang sa atin. Kaya kaibigan, kapag meron kang doubt sa pag-ibig ng Diyos, alalahanin mo ang krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon. Namasdan ni John ang ganitong pangyayari. Ayon sa ating Biblia, noong nakatagpo ng ating Panginoon ang babaeng isang Samaritana, kung papaano ang ating Panginoon ipinakilala at ipinakita ang malasakit sa babaeng ito. At binasa ng Panginoon ang laman ng kanyang puso't isipan at ang nakaraan sa kanyang buhay, nanampalataya ang babaeng ito sa ating Panginoon sapagkat kanyang nadama ang malasakit ng Panginoon sa kanya. At hindi lamang kanyang nadama ang pangangailangan sa ating Panginoon na bilang siya ang tubig ng buhay, kundi pa naman noong nakilala ang ating Panginoon siyang Mesiyas na darating, kanyang ibinalita sa maraming mga tao sa Samaria ang Diyos, ang ating Panginoon, ang siyang Mesiyas na kanyang nakilala. Ito rin ay pinapahayag, kaibigan, tangi lamang sa Gospel of John, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 12. Walang iba kundi yung karanasan ni Maria Magdalena na pinagaling ng Panginoon. Hinarap siya sa ating Panginoon sapagkat ang wika nahuli sa pangangalo niya. Siya lamang ang hinuli, hindi yung lalaking nangangalo niya sa kanya. Subalit, noong patuloy na nagtatanong ang mga lalaki, noong sinulat ng Panginoon sa lupa ang kanilang pagkakamali, yung kanilang mga kasalanan, at gayon din ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sa inyo na walang kasalanan, ang unang babato sa kanya. Kaibigan, ang ating Panginoon ay walang pagkondena na ipinakilala ang pag-ibig ng Diyos sa babaeng ito. Walang iba kundi si Maria Magdalena. Kaya ang sabi ng ating Biblia, ayon sa Kapitulo 8 ng John, ating tingnan sa versikulo 7 hanggang 9. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagkatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis simula sa mga matanda at si Jesus ay naiwang mag-isa at ang babaeng nakatayo sa gitna sa diyis. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? 11. At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkakasala. Pinatawad ng Panginoon ang babaeng ito, binigyan ng kapangyarihan upang mabuhay na hiwalay sa kasalanan. Kaya nga si John ay naging witness sa pag-ibig ng ating Panginoon. Lalo na noong ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus nung sinabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaibigan, naging saksi si John. Kaya nasabi niya, behold what manner of love na meron ng Diyos. Kaisa-isang anak, bugtong na anak, ay kanyang pinagkaloob upang mamatay sa krus alang-alang sa atin. Sa ganong klase ngayon, pinahayag ni John ang pag-ibig ng Diyos sa taong nagkasala. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kung sakasakali man ikaw ay lumayo sa Panginoon, nakahanda ang ating Panginoon na tanggapin kang muli at tanggapin mo ba yung alok na pag-ibig ng Diyos?
Kaibigan, ang aking panalangin sa oras na ito, nawa tanggapin natin yung pag-ibig ng Diyos na hindi makasarili, kundi ipinapahayag sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4, 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Nakahanda tayong tanggapin ng Panginoon. Ang kailangan lang, lumapit tayo, sabihin mo sa Kanya ang iyong mga suliranin, ang mga hamon sa buhay mo, ang bumabagabag sa iyo, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Inyo pong ipinagkaloob ang inyong bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, kung ang inyo pong anak ay pinagkaloob alang-alang sa aming kaligtasan, anuman po ang aming kailangan, inyo pong pinagkakaloob sapagkat ito po ay inyong pangako. Dakilang Diyos, naibulong na po ng aking kaibigan ang kanyang nais na bigyan ng solusyon sa kanyang buhay. Marami pong salamat, Panginoon, na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin at inyo pong binigyan ng solusyon ng suliranin ng aking kaibigan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ikaw nawa ay magtapat sa Kanya. Tanggapin mo si Jesus na iyong tagapagligtas. At ikaw ay magmamana ng Kanyang kaharian. Pagpalaing ka nawa ng ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Romy. Isa sa very, very familiar Bible verses ay masusumpungan natin sa John 3:16. Alam ko pong alam nyo rin yon. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Yan po yung perfect picture of love na ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Yan ay sa masusumpungan natin sa John na si Juan ang sumulat. Marami pang sinulat itong si John tungkol sa pag-ibig. Kapag po ating mapapagtanto, kagaya ni John, na tayo ay we have been so loved. John was the beloved, right? Parang gagawin din natin itong layunin. Yun ang gagawin nating mithiin ay yung we also love like Christ. Yung kung paano tayo minahal ni Jesus, ganun din natin gustong mahalin siya at mahalin yung ibang tao. Ito po ang naging karanasan ni John. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, a soul under special manifestation of love weeps that it can love Christ no more. Yun daw, tao na naranasan yung special na manifestation ng pagmamahal. Siya ay umiiyak, nalulungkot siya, or yung parang he weeps, ang sabi dito, na hindi niya kayang mas mahalin pa si Jesus. Kumbaga, higitan pa yung pagmamahal ni Jesus. Sapagkat ang kanyang desire ay talagang magmahal ng kagaya ni Jesus. Pero, human as we are, talagang meron tayong limitasyon. But again, ang atin pong layunin is to love like Christ. Ang sabi pa uli ni John sa 1 John 3:1, see what great love the Father has given to us, na tayo that we should be called children of God. And that is what we are. Tayo po na makasalanan ay tinatawag na anak ng Diyos. Inari tayong ganap na kanyang mga anak. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating pag-aaral, kung kayo po ay nakilos nitong
pagmamahal sa inyo ng ating Panginoong Hesus. Or kung nagnanais po kayo na ipasakop ng buong buo ang inyong buhay sa Kanya, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ganon din po kung gusto ninyong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay. Kung kayo naman po ay may mga prayer requests, gusto ninyo na may makasama na maglapit ng inyong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, gusto nyo ng espesyal na panalangin, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kahilingan din dito sa ating contact information sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, 1-800-132-20196. We are also on socials, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. Mga kaibigan, sa inyong lahat na patuloy na tumututok at sumusubaybay, maraming salamat po. Patuloy po nating iimbitahan pa ang iba nating mga kaibigan. At sana sa maghapong ito, magkaroon po kayo ng matagumpay na araw. Magkita-kita tayo muli bukas. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. We are delighted to present Youth Bible. This special Bible has unique features with comprehensive resources and relevant content. It features more than 350 articles, most of them distributed throughout the Bible and placed in boxes near a related text. And thanks to a special transmedia tool, QR codes, the remaining articles and other related links can be accessed by using your smartphone or tablet. The articles are divided into 5 major sections that address important topics and issues. More Than Just an Opinion offers a biblical view on topics related to ethics, health, morals, and Christian living. When life gets rough and I need to deals with young people's most pressing difficulties and struggles. Habits That Make a Difference in My Life addresses key topics related to healthy and holy living. The section Fundamental Matters That Help My Walk offers guidance in 3 areas: personal life, faith and science, and the church and doctrine. The section Qualities and Habits I Want to Develop looks at character traits through the lens of various Bible characters. Articles at the beginning look at topics like how to study the scriptures, the history of the Bible, and how the canon was formed. Introductions to each section and book offer background information for a better understanding of God's Word. Are you ready for the challenge? Throughout this Bible, you will find more than 160 verses that have been written with distinctive calligraphy. Whenever you encounter such verses, the challenge is to memorize them as part of your spiritual experience and walk with God. In addition, you will find My Bible Marking Plan, which presents practical steps to divide the text into 7 major topics, each one with a suggested sign and a list of suggested Bible texts to mark in color. The last part of the Bible features a section that contains ideas and suggestions on how to share your faith, a comprehensive Bible study guide, 2 Bible reading plans, and more. We hope that this Bible will be a great blessing to you in your walk with Jesus. Youth Bible, unique.
comprehensive, relevant. Available at www.safelizbibles.com and Adventist bookstores.